sa loob. And may sumalubong sa akin naka-uniform. Hindi ko alam kung naka-uniform siya, pero uniform ba talaga yan? Nakalagay sa likod inspector. And marami ding tao. Kinuha na rin niya yung photocopy ng aking ORCR. Tapos pinabuksan niya yung mga ilaw ng sasakyan. Pati yung hazard. Mokong yung pangalan niya. Nakalagay na sa damit. Medyo kinakabahan ako dito kasi bago sa akin ito. Mission natin, dito na lang natin i-insurance. Ay, may insurance na po ako. Nagawa niyo yun. Dahil palang hindi. Bawa ng 2,000, papuntahin mo doon para pakuha. Kahit yan na lang ang bayaran niya. Pero pwede. Hindi, dyan lang po. Pero pwede. Sa inyo saan kayo pag may mga... Kailangan ba? Oo nga, ano sabi saka pwede nga yan ang bayaran. Paano yung pagdating na baba? Ano ba kasi nakaitim na yun? Kakay pa. Dahil first time ko, hindi ko alam yung mga galawan dito. So, pinapaparado nila ako dito. So, the time is 10:08. So, let's see. Hindi, 10:09 na actually. Pumasok ako 1 minute ago. So, let's see kung ano ba ang kaganapan. Ano bang gagawin natin dito? Pero binalik niya sa akin yung photocopy ng aking ORCR. So, binigay sa akin ngayon. Okay. For emission na ata ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. So, lalabas muna ba ako? Ano ba? Lalabas na ba ako para doon sa emission? Sabi sa akin ng Mokong, doon ako dumiretso for insurance. Pero meron ako insurance. Nag-avail na ako sa standard insurance score. And then, dinala ko din yung deed of sale ng itong sasakyan. Tsaka dito din yung ID ng may-ari before. And nandito yung ORCR. Tapos yung ORCR, yung CR kasama yung OR ng previous or last year na renewal. So, hindi emission, hindi ko alam kung anong gagawin pero dito na ako. So, bababa muna siguro ko para malaman ko kung anong gagawin ko. Okay, let's go guys! The time now... Ay, ano ba? Ano kumakatok? May kumakatok, pinapaatras pa ako para lumapit dun sa my machine. So, okay na ba? So, let's go. Bababa na ba ako? Hindi ko alam yung gagawin ko. Promise. Bababa lang ako, guys. Ay, ORCR po. ORCR. Tatagal takot eh. Ito po. Thanks. Sino po ba nag-assist? Ano po? Sino nag-assist? Buksan ka pa. Sige po. Check lang daw niya. So, ayan. For emission na ata. Gusto siya na-check ko sa loob. Hindi ko alam yung gagawin ko. Naka-start? Ay, i-start ko pa. Yan. Since this is my first time, medyo natatakot ako sa gagawin ko. Just start yung sasakyan and then siguro start na ng emission. Kinuha sa akin ni Kuya yung ORCR.
Actually, check na yan, sir. First time ko kasi hindi ko... Bakit nag-assist ko nyo? Wala po. Sige, yung insurance na meron. Meron na po. Tapi nito, parang ito. Sir, nasaan po yung ano? Yung certification ng validation Na. sa insurance po. Wala po kasi yung certification ng validation. Ito baka hindi kayo makapagpalista. Opo. Karoon po ng memo ng February 24 po. Eh, ang insurance niyo po is, date niya is, date issue po March 6. Kung February 24 pababa po ito, pasok po. Kahapon. Kanina ko lang. Eh, tawag niyo po. Sa insurance niyo po. So, sa kanila kayo re-request? Opo, tawag niyo po. Kasi lahat po ng ganyan na nakikita namin yung standard, meron pong QR code dito. So, tawag ka muna. Tawag niyo po. Akin na po yung sign niyo, sir. So, may validation ng insurance na. Tapos, in-avail ko siya today. Bakit ganun? Ito na yung problema. Ito na yung problema. Nagsisimula na siya. Alright. Tapos, ang emission, nagbayad na ako. And based dun sa kausap ko, meron daw bagong memo nung nag-start ng Feb 16, 2026 na kailangan merong validation QR. Basta sample of certificate of validation ng insurance kapag ka sa labas ka siguro nagpa-insured. So ngayon, mula ako nun, hindi ko alam din kasi. So tatawag ko muna siya sa insurance. Nakakaloka. O diba? Dahil first time ko, hello Kim. So tatawagan natin tong insurance. Hopefully, sumagot sila agad. Saan ko ba sila pwedeng tawagan? In-avail ko tong insurance today, pero ang nakalagay na date of issued ay March. Tama, today naman, March 6. Kasi 5th nga, Feb 16. So kailangan ko talagang tawagan yung insurance para mabigyan nila ako ng validation. Shit. Paano ko to kukontakin? Kung mapapagastos ako ng bongga dito. Ay, nakaka-stress. Sana may sumagot. Naluloka ako. Nai-stress ako na ewan. Sabi ko, ayoko na stress kanina lang, di ba? Pero bakit niya nai-stress ako? Galing. Hopefully matulungan nila ako, mabigyan nila akong verification code, certification of... Hello, good morning. Hello? Yes, sir. Good morning. Sa standard insurance ko po ito. Yes, sir. Apa, ma'am, kasi kaninang umaga, nag-avail ako ng insurance for my car. Ngayon, meron na po palang bagong memorandum si LTO ng certification of... Certificate of validation. Oo. Paano ko kaya Yes, sir. Can I have your policy number? Yes, ma'am, correct po. Okay. Yung policy niya kasi, sir, pinurchase na po kaninang umaga. Opo. So, hindi po po namin ito may issuance ng certificate of validation. Kasi wala pa po siya sa system. Ano po? Wala pa? Wala pa po siya sa system namin. So, hindi pa po namin siya may issuean ng certificate of validation. Kasi pag pinurchase po kasi today, kinabukasan pa po siya papasok sa system. Which is certificate of validation po din mag-base po doon sa pinurchase ninyong security. Bakit ganon? Bakit sa sa website? Chinek ko kasi wala naman ang hassle. Nag-leave pa naman ako today para dito. Wala bang ibang way? Yung certificate of validation po kasi additional requirements na lang po yun namin. Yun Ang nga pinag-apply po namin. Kaya hindi po talaga siya nasasama doon sa pinurchase register app. So sayang din pala to. Kung ano, sir,
I suggest na lang, sir, na i-cancel na lang namin yung policy na pinag-change nyo kay JFL. So pwede din namang ma-refund to. Ma-refund naman po namin, sir. Maghingi lang po ako ng email na ipapakancel natin yung policy dahil kailangan nyo na agad yung certificate of validation. Because hindi po namin agad-agad mag-provide. Hindi pa siya pumapasok sa system namin. And talagay na lang ako ng Gcash number. Kung sino po yung assured, Gcash number niyo po yung ilalagay natin. Okay, sige po. Okay, sir. Okay, salamat. Thank you. Mag-email ako. Sir, pa-email na lang ako kay G-Insure at Opo. standard-insurance.com. At sisisi ko na lang si Standard. No, sir. Yes, same email address naman na siya. So si G-Insure lang yung i-email ko. G-Insure at standard-insurance.com. Yun po kasi yung email address namin for policy na pinurchase kay G-Insure. Thank you so much. Dahil nga hindi pwede na gamitin ko yung insurance or standard insurance na nakuha ko na policy sa standard. Naiisip ako. So dahil hindi nga pwede yung standard insurance ko na nakuha kong policy, dahil wala siyang validation, dahil based dun sa nakausap ko, 1 day pa daw bago ko siya magamit, bago nila akong sendan ng validation. So wala akong choice dahil naka-leave na ako ngayon. So today ko na tong opportunity, dito na ako kukuha mismo sa LTO, and hopefully hindi siya mahal. Yung sa insurance, saan ko siya yabi? Yung sa insurance Kanino po yung sa inyo po? May kasama kay senior? wala. Bawal po mag-park din, may nakapark po kasi yung pinati yung... Sabi kasi sa akin mag-park daw po ako. Sino sabi? Sila po. Dog! Ay! Jeff, kanino mo, Jeff? Yung sa ano po. Yung sa insurance, sir, saan pwede mag-avail? Buko na lang kayo dito, sir. Oo, wala naman akong choice. Ito ba? Okay. Ito. Dito mo, tigil sa mga. Yung sasakyan, dadalhin ko, no? Hindi po. Mga stress. So, dito tayo sa tapat na insurance. Dito na tayo mag-a-avail sa LTO mismo. So, napag-decide ko na dito na lang kumuha ng insurance dahil ang hassle kapag inantay ko pa siya tapos babalikot ako dito. So, naghihintay na lang ako. 10:48 ako dito nag-start maghintay. Tingnan natin kung ano oras siya lalabas. So, ito na pala yung una kong binayaran para sa emission. 650 pesos para sa sasakyan ko. So, waiting na lang ako sa insurance kung magkano siya. Sana mura lang, di ba? Nakakaloka ka yung LTO. Grabe. Same lang naman yung coverage. Tapos ang binayaran ko, 1,550. Ay, wait lang. Binabasa ko lang pa. Tapos balik nyo na lang sa akin. Sige pa. Ito po yung validation na sinasabi ko. Okay. Sige pa. Sabi ko kaninang umaga, ayokong ma-stress. Pero, nai-stress na ako. Sa pangalawang step pa lang. Tapos na ako sa emission. Tapos na rin ako magbayad ng insurance. Pero nai-stress na ako. Grabe, sayang yung 900 pesos. Kakaloka naman tong LTO na to. Ayaw nila tanggapin yung insurance galing sa other insurance company dahil lang hihingi sila ng verification or certificate of verification daw na may QR code. Eh, mas mura yung na-avail ko dun. 600 lang. Tapos dito, syempre wala akong choice dahil nag-leave na ako today. Nag-avail ako dito sa LTO, 1,550. Oh my God. Kaya kung ako sa inyo nako, bumili na kayo, tapos maaga pa lang, bumili na kayo ng insurance para mabigyan kayo ng certificate of verification. Para meron kayo ma-present kasi additional ano daw yun kay LTO. Ewan ko ba? Bakit may additional security pa ko, no? Eh, ganun din naman yun. Tapos same lang din naman yung nakuha kong coverage, 200,000. Kaluka, no? Grabe, pera-pera na lang talaga. Kaluka naman tong LTO na to.
Scar! Loka ka! Sayang 900! Magbayad na sa kasa yun eh. Nakaka-stress. Maya, babalikan ko kayo. Mga chismosa. Chinismis ko lang. So, kanina, nung pumila ako sa insurance, 10:48, natanggap ko siya ng 11:20. So, 30 minutes din ako naghintay sa insurance para mabigyan nila ako ng certificate of validation para dun sa insurance. So, ngayon naghihintay na lang kay kuya. Ito na ata siya. Wait lang. So, ayun, yung nag-emission kanina sa akin, sabi niya, bidal ka niya ako ngayon. Pantay lang daw yung papel, antayin ko na lang daw dito, tapos bibigay niya daw sa akin, tapos magbabayad na lang ako. Dumating na yung papel, grabe, 1,600. Ngayon ang lumabas, nakalagay no break, pero nag-break pa daw yung gagawa ng papel kaya natagalan. So, after makuha ng papel, magbabayad na tayo. Share. Hi, mga chismosa. Ako naghihintay kayo ng chismis, so ito na nga. Tapos na ako sa LTO. Nag-start ako ng mga 10 something. Tapos ngayon natapos ako ng alas 12. 12:10. So after ko makuha yung result, emission, kumuha ko ng insurance. From insurance, rinasis yung document ko, yung para dun sa emission test, sa test daw, keme, ganun. Keme latik. After nun, yung evaluation, nilabas nila. And then, after evaluation, hintay pa ako dahil kumain daw yung something, kumain daw yung tao na nag-process ng document. And then, nakalagay doon, nagbabayad na ako ng para sa renewal ng 1,610. So, nagbayad ako ng 1,610 plus yung 1,550 para sa insurance. And then, nagbayad ako ng 650 para dun sa emission. So, all in all, mas ako ng 3,800. Na hindi naman dapat talaga. Kasi, meron ako insurance 600 pesos from Standard Insurance. Kaso lang, today ko lang kasi siya na-avail, kaya wala pa silang nasa-send na certificate of verification. Bakit kasi kailangan pa yun? Ganun din naman yun. Insurance pa rin, tas same pa rin yung coverage. So, useless, diba? Na-stress ako! Kasi sayang yung 900 pesos na nadagdag dun sa insurance. Kasi may insurance ni, diba? Kaka-stress. So, dapat, diba, ang ginastos ko lang ngayon is 2,900. Pero, ang binayaran ko all in all is 3,800. So, babayad pa sana ako doon sa nag-assist sa akin. Pero, bibigyan ko pa sana siya no, pang lunch siya o pang merienda niya. Kaso wag na, laki ng ginastos ko. Nakaka-disappoint lang. Kasi mas lalong lumaki. At saka bakit ang laki nung pinapabayaran na insurance ng LTO, di ba? Bakit ang laki? Kung yung ibang insurance company nga nakakapag-offer ng mas mura, di ba? Sana nga sila nakaka-offer sila kasi government sila, di ba? Sana nga mas mura yung kanila kaysa dun sa mga insurance companies, sa mga private companies. Pero bakit ganun? Sa kanila mas mahal. Is it because of business? So, hindi sila nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Binabaw pa lalo nila sa hirap. Wala, nag-vent lang ako. Para may balita lang yung mga chismosa. Charot. So yun na nga mga chismosa, pabalik na ako sa amin. Didiretso naman ako ngayon ng kasa. So dadaling ko na to sa kasa, and then while waiting, kakain na lang ako sa labas, sa McDonald's o sa Jollibee. Kung saan ang mura, dahil magtitipid muna tayo dahil malaki ang ginastos ko ngayon sa pagbabayad ng renewal. Ay nako, sobrang traffic. Saka nagugutom na ako, my God.
Ayun na nga, nadala na natin ang sasakyan sa Goodyear. Madala ako Fisher Mall, kakain na ako ng lunch dahil hindi pa ako nagla-lunch. Isip ko pa kung saan ako kakain. Alauna na. Grabe. 1 o'clock na, gutom na ako. So samahan niyo ako mag-lunch, maghanap muna ako ng kakain. Dito tayo kakain ngayon sa Buddies sa may Fisher Mall. Isa lang ako, so charot. Ako nang kakain. Sa work kasi si CJ ngayon, so mag-isa lang ako ngayon. Nagugutom na ako. Order ako ng vegetable, tsaka sisig. Ay, perfect talaga naman. Half healthy, half hindi. Charot. Let's eat guys. So, meron akong rice. Meron akong sisig with egg. Tsaka yung ubod. Let's eat. Sisig. So, dito ako nagla-lunch ngayon sa Buddies. Sa may Fisher Mall. Of course, ako lang mag-isa dahil CJ ay nasa work. Tapos na tayong kumain. Pabalik na ako ng casa. Kit ng salamin ko kasi umiitim siya kapag ka nasa araw. Kaya tignan nyo. Diba? Para ako naka-shades. Waiting game tayo ngayon dito sa Goodyear. Naayos pa siya. Nagpa-flashing pa ng kulay. Kasi nilagyan namin na ibang kulay, parang orange or red. Especially yung orange. Dapat pala hindi. Dapat pala green lang. So ayun. Papa-flashing ka na. Tapos nagpa-change oil. Yun siya. Waiting pa. Mukhang matatagalan. Buti na may electric fan. Ang init. Grabe. Si Mickey Mouse parang pagod na. Alright! Kasama ko na aking mahal na asawa. Dito kami ngayon sa Victory Mall. Ngayon lang ulit ako nakapunta after so many years. Titingin kami ng backup phone dahil delikado ang aking paglalakad. Hindi natin sure kung sino ang nakakasalubong natin. Wow, parang ang ayos. Charot. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Titingin kami ng cellphone. Yung pang backup phone lang kaso mahal pa pala. Wala ko mura na. Sarap dito. Parang medyo parang may something yung lasa. Pero dyan. Na, hindi na matawagan man. Ano sinasabi? Bluetooth device. Charot. Hi! Isang ube custard halo. Ay, ang cute, my friend! Magkano to? Wala kasing halo-halo sa Contis, kaya napunta kami dito. Ito ba yung kala? Sa Mulet. Hi! Wait lang guys. Hindi sa akin camera to. Paano masyad? Pindot? Ay, ano, picture? Stop mo muna.